and very timely itong inyong suggestion that we will bring the Marcos Jr. government into trial, investigation and possible trial for systematic, widespread, and deliberate violations of human rights, freedom of religion, freedom of the press, at iba pang mga ginawang abuse of children at ang paggamit ng excessive force towards state terrorism sa ating bansa, lalo na sa nangyari sa Davao, sa Sarangani, sa Kingdom of Jesus Christ, upang magkaroon ng international na pagtingin at pressure sa kanya. Gaano kahalaga ito? On the part of Kingdom of Jesus Christ, on the part of the people of Davao, and on the part of the Filipino people na mayroon palang opportunity na pwedeng dalhin sa international investigation and oversight check ng United Nations ang pang-aabuso at kalapastangan na ginagawa ng Philippine National Police sa utos ng Marcos Jr. Ang nakikita natin dito, Eric, ay isang militarization ng KOJC compound, no? At alam naman natin na sa nakita natin ay malaki ang dinulot na pagkabalisa, no? At paggambala sa buhay. Hindi lang naman ng mga missionaries, kundi pati na yung mga indigenous communities. Tama. And of course, ang pinakamabigat dito, yung maraming inosenteng kababaihan, mga bata, na nalilito kung ano nangyayari, no? At nagdudulot ito ng takot at matinding panganib sa kapaligiran, no? Of course, sa kabuuan, Eric, ay malinaw na aside dun sa paggamit ng excessive force, ay yung paglabag ng karapatan ng KOJC compound at ng simbahan ng KOJC, lalong-lalo na sa freedom of religion, no? Kaya nga alam mo, dahil dito dinadala namin ngayon itong ginagawang pang-aabuso ng kapangyarihan ng ating kapulisan. Kasama na ang Philippine government kasi silang nagbigay ng basbas dyan. Tama. Sa United Nations, no? At kami ay gumawa ng isang matapang na liham na address kay Secretary General ng United Nations si Antonio Guterres, na kung saan ay pinapakita natin at pinapaliwanag yung ating pagkabahala sa labis na puwersa, na paggamit ng puwersa ng Philippine National Police na may basbas ang ating pamahalaan, no? At ito ay ating kinukondena at humihingi tayo ngayon ng agarang international na investigasyon sa sistematikong paglabag, no? Eric, sa karapatang pantao ng pamahalaan ng Pilipinas. Kasi ito ay may basbas ng pamahalaan ng Pilipinas. Kaya dito ay sana ay mapakinggan tayo ng United Nations dahil malinaw yung paglabag sa karapatang pantao, lalong-lalo na doon sa mga human rights treaties and conventions, Eric, yung International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, na kung saan ang Pilipinas ay nagratifika at miyembro at pumirma sa mga yan, no? So, napakalinaw dito, Eric, na yung ginawa nilang disrespect sa indigenous communities sa mga lugar na kung saan alam naman natin na ito ay lugar ng pagsamba, ay walang batayan legal na i-justify nila, bukod sa binabanggit natin paulit-ulit yung the use of excessive force, yung pag-convert ng isang warrant of arrest para gawing search warrant. Tama. At na kung saan ay nakikita natin na walang paggalang mismo sa privacy ng mga nakatira dyan sa compound ng KOJC, at nakikita natin na yung paglabag sa karapatan nila ay lalong tumitingkad dahil pinupwersa nilang maghanap using that single warrant of arrest yung gusto nilang arestuhin. Clarification, Attorney. Samantalang sila ay pumapasok sa isang pribadong compound. Dapat ang gawin nila ngayon ay mag-withdraw na. Attorney, at umalis na. Can we clarify? Kasi mahalagang punto yung binanggit mo. I-clarify namin sa Pilipinas nating mahal. Number one, hakbang maisog USA through your leadership, including Pinoy's for Real Change, you are now drafting a letter complaint and appeal
to the United Nations sa Secretary General, and would you include as a suggestion na isama na rin po ang United Nations High Commissioner for Human Rights at pati na po ang United Nations Rapporteur for Indigenous People, at willing po kaming mag-intervene as your counterpart sa Pilipinas, and I will also connect sa mga organizations including sa Kingdom of Jesus Christ to be part of that initiative kung hindi tayo makakuha ng hustisya at katarungan sa Pilipinas sa ganitong lantarang paggamit ng authoritarianismo at excessive na abusong ginawa ng state instrumentalities ng Marcos government. Is that possible, Attorney? And I am willing to be part sa signatory ng grupong ito. Alam mo, napakagandang mungkahi yan, Eric, no? Hindi yung dinraft namin yung letter, actually na finalize namin, pero pwede nating i-modify, may karagdagan. Ang nakafocus kami ngayon sa Secretary General, at tama yung mga nabanggit mo na ahensya ng United Nations, para mabigyan natin sila ng tinatawag nating categorical presentation nitong mga paglabag sa karapatang pantao. Of course, ang hinihingi nating tulong dito ay gusto nating likumin yung mga ebidensya, lalo na yung mga videos, mga lahat nung makukunan natin dyan para ipakita, no, sa United Nations. Merong special rapporteur sa United Human Rights Council, Eric, at meron din yung tinatawag natin dun sa Convention on the Rights of the Child. May mga special committees dyan, no? No, tandaan natin na ang inahain natin dito sa United Nations at nabanggit mo sa mga sub-agencies ay yung hindi lang yung KOJC issues, pati na rin yung sistematikong paglabag ng freedom of speech and freedom of assembly ng mga mamamayan, na kung saan ay sila ay nagdidemand at nagrepresenta at naglalatag ng kanilang constructive criticisms against the government, demanding accountability, transparency, peace, justice, and sovereignty. So, bahagi na rin yan. And of course, pangatlo na panawagan na isinama namin dito, yung serious allegations ng expose ni Maharlika na kinumpirma mismo ni dating Executive Secretary Vic. No? Vic Rodriguez. Okay, Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez doon sa kidnapping ng alleged serious kidnapping ng 2 minors sa Turkey. No? Ngayon, puntahan natin yung punto na sinasabi mo. No? Sige. Dito, sa paghingi natin ng agarang international na investigation at inquiry, gusto nating sumagot ang pamahalaan kung ano ang kanilang depensa tungkol dito sa paglabag ng international human rights instruments. No? Sige. Kaya nga, napakaganda ng panukala mo, isasama ka namin, Eric. No? Yes, sir. At lahat ng mga footages dyan, mga videos, aayusin din natin yan ng maayos para ipresenta na organisado itong international front presentation natin para makita nila kung ano ang national situation sa Pilipinas. Yes. At makita nila kung gaano katingkad yung paglabag ng karapatang pantao sang-ayon hindi lang sa international human rights instruments, pati na yung UN Charter mismo. Yes. Kasi dapat dito buksan na rin sa United Nations itong pagtulak ng isang bansa na miyembro ng non-aligned country na in-embrace yung konteksto na tayo dapat ay yumakap sa kapayapaan or peaceful mechanisms to resolve disputes. Ayun. Hindi pumasok sa isang gera na kung saan ay alam natin na ang digmaan ay magdudulot ng kamatayan sa daan-daan libo o kahit na milyones na katao, lalo na mga bata, mga kababaihan, at of course,